In this video, tuturuan ko lang kayo ng ilang mga scalping technique na magagamit nyo sa pagtitrade sa lower time frame. More on 5-minute time frame lang ang gagamitin natin, pero you can scale the strategy sa 1 minute, 15 minute, or kahit nasa swing trading kayo ng 1 hour time frame. So dito sa strategy na to, more on confluence and combination ang gagamitin natin. Hindi tayo nagbase sa ICT or SMC lang. Kasi ito yung madalas na ginagamit ko sa pagtitrade at pag-analyze ng chart. So yung rules na gagamitin ko dito, karamihan nakabase doon. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, trading, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So simulan natin sa VWAP plus FVG scalping. VWAP, ito yung indicator na madalas ginagamit ng mga intraday trader. Stands for Volume Weighted Average Price. So ibig sabihin, ito yung average price ng isang asset sa loob ng isang period. Ito yung fair price ng session ayon sa actual flow ng pera, volume. Meron ito sa TradingView, pupunta lang kayo sa indicator and search VWAP. Tapos, puntahan natin yung settings and then tanggalin natin yung upper and lower band. Kasi para sa akin, noise lang yan. So, nasa 5-minute time frame tayo ni Bitcoin. Iwanan natin yung gitna kasi yan ang VWAP natin. Ang paggamit nito halos parehas lang ng moving average. Pero sa moving average kasi, hindi nun sinusukat ang volume. Sa VWAP, kasama yon sa average price. So, ang idea, kapag nasa ibabaw ang price at nasa ilalim ang VWAP, ibig sabihin, bullish. We only look for long position. Kapag nasa baba naman ang price, at nasa ibabaw ang VWAP, it means bearish. Maghahanap lang tayo ng short position. Pero hindi natin ito gagamitin alone. Idadagdag natin ang ibang optimal trade entry like fair value gap. Kung hindi kayo pamilyar sa fair value gap or FVG, then meron akong separated tutorial na ginawa dito sa channel. Kailangan nyo muna bisitahin yon. So dito sa example natin, nasa ibabaw na ng VWAP ang price. Ibig sabihin, maghahanap lang tayo ng long position. In this case, meron tayong fair value gap dito. Normally, pumapasok tayo dyan sa ibabaw mismo or we can scale our entry sa gitna. Stop loss sa ilalim ng mga equal low and take profit sa previous swing high. Kung lagi kayong nanonood ng mga Bitcoin analysis ko, daily analysis, then siguro familiar kayo sa mga swing high and swing low or higher high or higher low. Lagi ko yung nababanggit. In this particular trade, bumaba sa ating fair value gap ang ating entry. Tapos nag-bounce at nakuha yung take profit natin. Nag-create siya ng panibagong high. Now, meron pa tayong bagong FVG na nabuo. Yes, meron tayong maliit na FVG and an order block sa ilalim nito. So possible bumagsak pa yung price dyan para kunin yung liquidity. Saan ang stop loss? Sa ilalim ng swing low at ang take profit natin ay sa recent swing high na nabuo. And again, nag-bounce ulit ang price. Nasa ibabaw pa din ang VWAP at nakuha na naman ang take profit natin and create another higher high. Ngayon, meron pa ba tayong FVG? Wala, pero meron tayong order block. So kung familiar kayo dito, then you can use it. Meron din naman akong tutorial ng order block trading dito sa channel. Just in case FVG lang ang alam natin, then we don't take this trade and wait for another setup. So ang rules lang naman ng scalping technique na ito ay ang paggamit ng VWAP plus FVG. Kung wala yan, hindi tayo magte-trade. Dito, nag-create tayo ng another higher high. Merong FVG, stop loss sa ilalim, nag-bounce ulit yung price at nahit na naman ang ating take profit level. So ganun lang yung idea ng scalping gamit ang VWAP and FVG. Sa short setup, babalik na rin lang natin. Sa example na ito, bumagsak yung price ni BTC sa ilalim ng VWAP. Ibig sabihin, short lang ang hahanapin natin. Meron ding displacement dito na mas magpapatibay sa ating confirmation. Meron ba tayong FVG? Yes, meron. Aantayin lang natin bumalik ang price dyan and place a short position. Ang stop loss ay ilalagay natin sa ibabaw ng swing high at yung take profit sa recent swing low. In this case, nahit natin yung take profit and tips nga pala, kailangan din natin sukatin yung layo ng stop loss natin. Kung masyadong malayo yung swing high or low or yung liquidity levels kesa sa take profit area, mas magandang wag na lang natin i-take yung trade. Or yung tipong mapipilitan tayong maglagay ng stop loss sa mas malapit na area like a tight stop loss na masusundot lang din. Merong scaling technique and position sizing approach para gawin yon, pero mag-focus lang muna tayo sa discussion about scalping. Anyway, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan nating pumasok sa trade. We have to wait for a good setup. So dito, nag-create na naman ito ng another bearish FVG. Antayin natin bumalik yung price, stop loss sa swing high, and take profit sa next swing low. In this case, hindi na siya bumalik sa FVG. Ibig sabihin na miss natin yung trade at hindi natin kailangan habulin yon kasi meron tayong rule-based na pina-follow. Ang common mistake lang naman natin
as a trader ay hindi sa strategy na ginagamit natin, ang hindi pagsunod sa rules na ginawa natin. Meaning kahit gaano pa ka-profitable ang trading method natin, kung hindi mo ito susundin, then baliwala lang. Discipline is the key. Ang pangalawa natin ay ang Super Trend plus 50 EMA scalping. Same din sa 5-minute time frame, ang Super Trend indicator. Hahanapin lang natin dito yon sa indicator settings, then click para ma-plot sa chart natin. Tapos EMA indicator, iseset lang natin sa 50. Ang rules, maghahanap tayo ng long position kapag nag-flip na sa green yung Super Trend natin at nasa ibabaw na ng EMA ang price. So gagamitin lang natin ito sa trending market. Kasi kapag papalit-palit lang yung Super Trend at flat ang price action, ibig sabihin choppy ang market, and we don't use this on a choppy market. Now, regarding with take profit and stop loss, I apply the same approach katulad ng example kanina for the sake of simplicity. Swing high and swing low approach only. For example, katulad nito, umibabaw na yung price sa 50 exponential moving average natin, nasa green na rin ang super trend, it's our sign to go long. We can enter long near the EMA or pwede kayong magdagdag ng optimal trade entry na paborito nyo at depende yan sa inyong preference for more confluence. Dito yung stop loss natin sa recent swing low at ang target natin ay yung swing high. Pwedeng dito or dun sa mas malayong swing high. And in this particular example, na-hit natin yung take profit. And tips sa paggamit nito, hindi porket nagpula na yung super trend ay mag-short na tayo. Samantalang nasa ibabaw pa ang price ng 50 EMA. Kapag ganyan, bullish pa din ang bias natin and we are looking for long position. Hihintayin ulit natin mag-retrace yung price pero in this case, hindi na siya bumaba pa dahil nag-bounce na siya sa mitigation area. So dito lumapit na yung price sa 50 EMA at papasok tayo dito. Stop loss saan? Sa previous swing low. Kapag masyadong malayo, ang technique nga dyan ay babaan ng position size, target sa previous swing high at for this example na hit din ng price yung target profit natin. So ganun lang yung idea at babalik na rin nyo lang sa short position. Mukhang napakasimple lang pero mas maiintindihan nyo ito kung meron kayong background sa price action trading, basic ICT concept idea at yung mga typical na trading strategy na nagkalat sa internet. At kung super newbie kayo, hindi nyo pa naiintindihan ang mga pinagsasabi ko dito, ibig sabihin wala pa kayong good foundation sa trading. Meron akong course na ginawa na nakadesign talaga for newbie para makapag-build kayo ng solid foundation sa simula pa lang. Maaalis nyo yung mga misconception sa trading, ang beginner's playbook. Yun lang naman ang nag-iisa kong course. Wala pa yung medyo advanced na ginagawa ko. Still working in progress. Anyway, you can always apply top-down market analysis para hindi kayo dediretso agad sa 5-minute time frame. Meron din ata akong tutorial dito noon sa channel. I think nasa trading dashboard tutorial yon. You can manual backtest this scalping strategy para makita nyo kung paano siya nagwo-work para sa mga seryoso. Although nakakatamad yun, pero it will certainly improve your pattern recognition sa chart along the way. So yun lang ang trading tutorial natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.